what's up mga Kalumutes? Yan, samahan nyo kami ngayon sa isang Usapang Ibon serye at Bird Talk. Siyempre, collaboration yan with JMat Aviary. So, meron na ngayong bagong YouTube channel si Sir Mike Pingol. So, mga followers natin at subscribers ng Lumutes TV, kung ano pong suporta binibigay nyo po sa akin, ibigay nyo po rin sa kaibigan natin na si Sir Mike Pingol. So, yun. Kasama natin ngayon sa Bird Talk, Feather Talk, si Sir Joel, si Sir Albert, syempre, kay Sir Mike at kay Sir Rupert. Kaya tutok lang kayo at manood, mamangha kung ano mapag-uusapan natin ngayon. So, out! Good evening po mga kapatid sa Pag-ibon. Welcome po ulit sa Discarding Mag-ibon. Yan, kasama po natin si Sir Joel, si Sir Albert, si Sir Richard ng Lumutes TV. Lumutes TV. At pag-uusapan po natin kung paano sila nag-alaga ng ibon, no? Tulad po ng mga dati nating guest dito sa Discarding Mag-ibon ngayong gabi. Ayun. Diba na Rupert? Umpisa na natin. Oo, kanina pa tayo na naiinip dun sa tatlong tanungin. Oo. Sila kayo nasa hot seat. Sino ba yung unahin natin? Si Sir Joel na lang. Oo, Sir Joel. Pakilala po muna kayo sa mga ating viewers. Good evening viewers. Joel Nivera po from Southbridge Bird Breeders Association. Ayan. Sir, matanong ko po kayo. Ano po yung una-una yung nilagang ibon? Kung kayo nag-umpisa mag-ibon? Sir, fishery. Okay. So mga African lovers, ano yun? Oo. Fishery. Nakita ko no, meron din siyang badges no? Oo, Pero din sir. Sabay yun. Hindi. Ano nauna doon, sir? Fishery muna. Fishery talaga. Tapos, Anong ibon yun? Anong ibon ng fishery yun, sir? White Lutino, Wing, sir. Lutino. Ayun. As personata. Blackbass. Meron lakmas tayo. Nakita tayo yung lakmas. At saka meron na rin. Ringneck. Ringneck. Oo, Indian ringneck. Parakeet. Oo, meron sila eh. Si Sir Albert na ano naman ako. Oo, pero pakilala ka muna. Ayun, Sir ako pala. Good gabi mga kaibon. Albert Valladares sa Las Piñas. Medyo magkalapit na kami ni Sir. So, ang una kong inalagaan, Sir, personata. Personata na one type na o? Hindi, Sir, ano lang yung normal lang na personata. Pero actually, kaya ako nag-start kasi yung anak ko nagpapabili ng ibon. Ang gusto niya, Latino. Pero ang gusto ko, Personata. Sino nasunod? ako yung nasunod. Siyempre sa tatay. Pero yun nga, nag-start talaga ako kasi nagpapamili yung anak ko. Ako yung nasunod nung bumili kasi nung nandun na kami sa bibilan namin, meron siyang mga personata, may mga Latino. Gusto niya yung Latino Kasi madilaw eh. Maganda sa mata. Pero mas nagugusto mo yung mga kasi violet personata yung yun yung ginawa ko na pares. Yun yung tapos simula na yun. Mabalikan ko nga lang pala, no? Anong year yun sa inyo, sir? Nung nag-umpisa Yung pandemic sir, yung starting ko. Pandemic, so mga 2000. 2000. Kayo, sir? Ako sir, 2008. 2000 din. Ayun. Si Sir Richard naman yung Oo, Sir Richard. Ayan, syempre. Yung what's up mga Kalumutes? Yan. Ayun, ay maraming hindi nakakaalam ng history natin sa pag-iibon natin. So, we started 2011. Syempre, as a hobby, pinakaunang ibon ko is Rosicolis, white face. White face. Anong year yun? 2011. Okay. Yun yung hindi pa masyado malinis. Sikat pa si Colis doon. Kamahalan. Dolyar pa ang talaga nung ginto ang presyo ng Rosicolis that time. Ang kamahalan nun, mga palo, tsaka mga tsaka albino. Like tatlo ng mga panahon yan. Oo. Yung mga paid na malilinis. Yun. Yan ang malulupit sa show. Yun, palid, isa pa yun. Sabi nga, may 3 kang palid, may Montero ka na noon, nung araw. Nung Alpsan. Pero ang katulad ni Sir Albert, yun din ang istorya ko dahil din sa anak ko. So I wanted to teach my son na maging responsible.
Yun, syempre ako na nagtuloy. Kasi, Lagi sa Sir Joel, sa mga anak natin kapag nag-aalaga siyempre kayo, natututo din yung mga bata mag-importansya sa buhay ng Totoo. Kung may importansya ka sa buhay ng hayop, mas lalong may importansya ka sa buhay ng tao. Di ba? Totoo naman. Oo. So yun, tinuturuan ko siya paano mag-handle. Kasi yun yung naisip kong pinakamadaling pet noong mga panahon na yun. Kasi isang beses mo lang pwedeng pakainin. Wala na. Bukas na ulit. Hindi katulad ng ibang pet, medyo high maintenance. Tulad ng aso, may grooming yan, may vitamins yan. Pag nagkasakit, ang hirap pang i-maintain. Ito yung talaga, sa isda naman, kailangan maintain mo yung aquarium, yung temperature ng tubig. Yung ibon, napakadali. Hindi, kasi ito, ikaw muna ulit tatanungin ko. Tulad ng sinabi mo, parang kayo ni Sir Albert sa anak, no? Paano, di ba, una bumili ka, so paano mo inalagaan, paano lumago? Paano ba siya dumami, paano ka pati ikaw na yung napaibig, kasi anak mo unang umibig, hindi naman ikaw, na gusto lang na anak mo, kaya, di ba? Nasawa bigla yung anak ko sa pag-aalaga. Kasi, bata pa Marang 2 years old lang siya noon, tinuturuan ko. Siyempre, sabi ko, baka kailangan kong dagdagan para maingganyo. So ikaw na dinagdagan ko pa para makita niya. Pero wala sa ano mo na talagang papasukin mo na mag-alaga na marami. Wala talaga. So, dumami na lang ng dumami. Nag-breed. Siyempre gusto natin, karaniwan naman, ang nasa thinking ng hindi pa marunong mag-iibon is pair dapat, yung ibon na mabibili mo. So nandoon na yung eventually dadami. Pero yun nga, ang sabi nga noon, nung medyo natututo na tayo sa pag-iibon, na talo inip sa pag-iibon. Kasi parang mahigit 1 taon na yung nabili ko, hindi pa nabibreed. O kaya... Yun yung mga una, yun yung tinatawag na una, tuition fee. Oo, yung mga panahon na yun. Yun. Patuloy ko muna sa Richard. Kayo naman, sir, ano naman yung sila Albert yung inyong karanasan naman? I-continue natin doon sa anak niyo kung paano lumago. Kasi sabi niyo rin kanina, sa anak niyo rin kayo nag-umpisa. Kayo, paano napapunta sa inyo yung unang anak niyo naman ang may gusto talaga? Bagay, siya yung namili. Siya na nasunod. Siya na yung nasunod. Ayun, sir, paano dumami yun, sir? Yung nabili ko kasi sir, proven pair siya. Ito pa yung isang tanong ko sa muna pala, bago nyo sagutin. Ito ba nung nakabili kayo ng ibon ng time na yun, inisip nyo ba na pagkakakitaan nyo kagad yun? Oo, ayun. Wala kang nun sir, wala kang Facebook na tinitignan na group o ano. Okay. Basta nagdalaga lang ako, tapos nakapag-breed kasi kagad ako, kaya natuwa ako. Nanganak siya, tapos ayun na, doon ako nagkaroon ng mga group na. So mga nakailang pairs ka nun? Kunyari, nakailang isa lang pairs sir ka? yung binili ko noong Isa lang? Tapos nakapag-breed ka agad. Isa lang muna talaga, tapos yung Isa lang, breed mo. sir. Tumagal yun? Tumagal? Bago ka Siguro nabili sir, ulit? mga 5-6 months gano'n. Ano yung sinunod nyo? Isang pares ulit? Ayun, medyo nung bumili na ako ng kasunod, Fisher na kasi ang binili ko sir. Okay. Fisher na, pares na. Tapos, hindi Pares. Anong Fisher to? Anong Fisher to? medyo, una sir, bumili na ako ng Pablo, tapos bumili na ako ng mga Tama kasi reviewing. ano yun eh. Tapos Tapos, yun. sunod-sunod na. Tapos yun, hindi ko na maalala kung ilan na yung sunod-sunod na binili ko na basta, Ano ang unang-una mong, anong tawag dito? Kung masasabihin nyo na, nabenta pa ko. Huwag na ba yun? Naibahagi. Naibahagi sa nagpunta sa yung yun, ano. sa personata na yun sir, medyo nakapag-share ako sa mga ibang mag-iibon ng mga paanak nun eh. Kaya, Sa personata siya. Personata. Oo. Kasi yun yung una niyang paanak eh. kasi sir, dumadami na sila, so hindi ko na rin alam kung anong gagawin. So, yun yung cycle talaga ng kahit sino mag-iipon. Kasi pagka dumami, hindi naman pwedeng ipunin. Oo, totoo. Kailangan magmagandang loob ka din sa mga kaibigan. Oo. Pamigay mo para may Ibahagi mo naman. Share your blessings. Ayun, share your blessing. Lipat naman tayo kay Sir Joel. Sir Joel. Ganun din, sir. Anong, kayo mismo ang unang bumili? Paano? Hindi, alam ko lang, sir. Alam Anak ko ko. alam ko rin pala. Binigyan ako, Sabay pala binigyan niya kami ako. tatlo. Binigyan ka? Hindi, bumili siya, bigay sa akin. Oh, okay. Binigay sa'yo. Baliktad pala, baliktad.
Oo. Isang pair lang yun, sir. Tapos, paano nyo naisipan magparami? Eh, sir, Nanganak ba yun? Nag-breed ba yun? Yung binigay sa inyo? Oo, buwan, nag-breed naman, sir. Nag-breed? Ilang kinakay? Unang inakay, first clutch. So, doon na Wala. kayo natuwa kasi Oo, nagkainakay. sir. Second clutch, tatlo ka agad. Oo. Yung pangalawang bili nyo, yung dumami na, sir. Yung pangalawang bili nyo, no, magmula nung isa na kanyo na nag-breed, no? Ano yung sinunod nyo? O matagal ba ang pagitan? O Hindi, bumili sir. kayo kagad? Natuwa na kasi ako eh. Sunod-sunod Bumili na. na ako. Saan kayo bumili una? Sa breeder po ba? O sa pet shop? Paano po ba? Hindi, sa mga kaibigan, sir. Meron na kayo kilala din. Mentor ko to, sir. Siya ito sa iyo nakatikan! Ay, sorry sa tol. Pero ganito kasi lalo Hindi yun tayo kasi, mag-ibon. hindi Kahit mo isa sa atin dito, yung term na sabihin na natin nagiging addict ko na humali. Oo. Tama tayo, di ba mga sir? Oo. Hindi kami napipirmi o hindi tayo napipirmi. So, sa isang pares. Ganito pala yun, Rupert. Kung meron mga kaibigan na walang hilig sa ibon, bigyan mo ng Yung ibon. ibon. Oo. Oo, sir. Para ano? Naging addict. Tama. Actually, sa mga nabibisit ko na mga breeders na sa mga content ko, yun din yung lagi kong tanong eh. Oo. Na nakaka-addict ba yung pag-iibon? Abay, confirm naman. Talagang yun din ang sagot eh. Hindi, sa business natin, okay yun, di ba? Oo. Na-addict tayo sa ibon, di ba? Pero yung gastos, sir, nagagalit sila. Nagagalit sila eh. Oo, bagay yung mga patukanan, Oo. usapan, no? Siyempre, bumili ka na naman ng ibon. Bumili ka ng ibon, wala tayong masayang eh. Yung lumang ibon, ganun. Wala ka naman ng ibon. Nire-reveal niyo ba yung presyo kay Mrs.? Hindi, minsan sasabi, hindi, bigay lang yan. Tatanungin natin kung mga hats. Kasi nakita ko may mga gandang ibon to. Nire-reveal mo ba lahat, sir? Oo naman, sir. Mabuti Mrs. Mabuti. Oo. Ayun. Ang ganda ng mga istorya, no, lahat kami. Ako din, anak ko, yung pumasok dito, si Matt. Sa kanya din, sa kanya din nag-umpisa ng ibon kasi gusto niya. Yung lola ko kasi nag-aalaga na rin. Doon sa garahe niya, nakakita ko nung naglagay siya ng isang kinubera niya ng parang tent na green, yung pangalaman. Tapos, meron siya mga kulungan doon, I think, siguro mga apat na pares, siguro halos one. Natuwa ako nakita ko may inakay. Dinala ko yung anak ko, yung apo ng lola ko, dinala ko nakita niya. I want that. Eh, siyempre, kami naman. Hindi naman mabibigay ng lola ko kasi may inakay. Oo, so naganap kami sa pet shop. Nakabili naman ako sa pet shop, yun nga, hindi ko ma-breed kasi bata pa rin. So nagpunta ako dun sa isang, alam nila dito si Red Season dati, siguro mga 2003, 2004 mga time. Hindi pa namin alam yun. Wala pa kaming alam sa pag-iibon noon. Halos pareho tayo ng kaya kung saan tayo nag-umpisa. Ayun, paano naman sir na Sir Richard, paano ka na-in love sa ibon? Kumbaga parang nandito na yung point na yung trabaho mo, nabibigyan mo pa siya ng oras, yung pamilya mo. Siyempre, minsan 3 days kayo mawawala, minsan 2 days, kailangan nyo umalis, kailangan nyo magpakasyon, di ba? Ano ang mga preparasyon na nagagawa mo? Actually, napakalaking tulong ng trabaho ko sa pag-iibon ko. Okay. Kasi nag-field ako eh. Okay. So nag-field work ako. So habang nag-iikot ako sa area ko, may marinig lang akong huni ng ibon, hinihintuan ko yun. African yun ah. Sayo. Kasi alam mo yung huni eh. Oo, sisilip-silip ka na doon sa gate eh. Lalo maraming tunog. Ay ko, maraming ibon doon. Yun, doon ako nag-umbisa nakakilala ng mga breeders dito sa Parañaque. Na nabibisit ko kapag weekends. Yun, okay naman, nakakamodate naman tayo. But yun, nakakakuha tayo ng knowledge every time. Ang problema ko lang yun nga, sir, yung mga ganong situation na vacation na hindi talaga po pwedeng lalampas sa 2 araw. Lalo kung walang mag-aalaga. Oo, yun nga. Ang hirap, napakahirap. So, paano yun? Paano ginagawa mo? So, ginagawa ko, meron akong mga tube na parang na feeder. Mababawasan pati tubig. Oo. Yung ganun ginagawa ko, bukod pa yung sa loob. Oo, para pag naubos sila yung nasa loob, may backup ako na may ganun pa rin. Ganda suggestion yun para doon sa mga yung kapatid natin mag-ibon na hindi makaalis ng 1 araw o 2 araw. Ayun po ang sinasabi ni Sir Richard, pwede kayo maglagay ng maraming pagkain, tubig, tapos reserva pa yung parang mga feeder. Oo. Huwag lang vitamins, sir, Oo, napapanis. Tubig lang talaga. Tama yun, tama yung sinabi ni Sir Joel. Ayun, kayo din Sir Albert.
kung sakasakali nga yung ganung sistema, katulad nung naitanong ko kay Sir Richard, paano nyo na pagsasama-sama yung nabibigyan nyo pa ng panahon yung alaga nyo na tatrabaho kayo, di ba? Tapos si pamilya, di ba? Kasi sir, work from home ako kaya medyo walang problema. Oo, madali. Anytime na may... Hindi, paano nga yun kung out of town? Okay, Oo. tao naman. Oo. Pag ganun sir, Siyempre. meron akong kinakausap na May pinagbibili na kayo ng kapitbahay. Hindi siya nag-aalaga. Bibigay na lang. Oo. Kasi Oo, mas binibigyan na lang. Abot-abot na lang. One week. Oo nga, di ba? Oo, kasi syempre, hindi naman pwedeng lagi kang wala, no? Kaya kailangan meron talaga tao. Mabuti may pinagkakatiwalaan sa kapitbahay. Mahirap yun eh, na papapasukin mo sa iyo. Tapos Tropa ko rin naman yan, Ayun. kapitbahay, napapahit sa ako para gana na rin para kasi kawawa bibigay na rin. Oo, tama. Si Sir Albert, may ganun kaibigan na connection. Swerte. Kami ganap kami ng ganun. Swerte pag ganun. Pag may napagbibili na, napakalaking bagay nun. Sobra. Kasi, di ba tayo pagka nasa, yun nga, out of town, iniisip mo. Oo, yun pa rin. Di ba? Ito pa ang pinaka-pag-iisipan mo. Pag meron ka magandang kainakay. Yun. Pag ganun kalaki pa lang. Kain ako naman, talaga naman. Parang Ayaw sisilipin naman ha. Amoy nyo lang. Huwag nyo sisilipin. Amoy nyo lang. O, malipat mo tayo ulit kay San Sir Joel. Joel, ganun Din ulit sir, paano nyo na pagsasama-sama Sir, yan? hindi lang ako naalis. Hindi ka naalis. Aba, Naalis ka. Hindi, kunyari, si pamilya, outing. Oo, no. Sila na lang. Kasi, Sila na lang. ibo na muna talaga. Oo, doon na lang sa bahay. Oo, mahirap iwan eh. Napakaswerte naman mga ibo na yun. Minsan, meron mga bubuit o meron sa amin mga uwak eh. Oo nga, dito sa lugar natin, marami buwak eh. Meron doon mga uwak eh. Dumadapo yan. Paano yun, sir? Kasi ako- Umuulo sa ano. Katulad to, no? Kayo sila lang yung iwan. Dalawa. Dalawa, yung mga iwan Iwan tsaka na, siya. oo. Eh ako minsan, pag ako naiiwan sa bahay, sir. Kasi Nalulungkot ka, sir. wala naman nakakarinig sa akin eh. Kasi wala sila nag-outing or something na may pinuntahan sa pool. Hindi nyo ba nagagawa na, kinakausap ko yung mga ibon. Hindi, ano yun? Oo, sir. Totoo. Tayo ginagawa yun. Hindi. Ikaw na lang. Subukan nyo na yun. Oo, totoo. Gano'n, ano ba naman? Di ba? Ayan na, mga kapatid sa pag-iibon. Totoo. Kinakausap Talaga pag-iibon. Totoo, totoo. Tsaka sir, Totoo yan. sila eh. Oo. Hindi lang yan ano eh, talagang nakapagsalita. Pero matatalino yan. Oo. Diba? Parang yung pagmamahal natin, binabalik nila yan. Nararamdaman nila talaga. Minsan ako, ginagaya ko pati yung sipol nila eh. Oo. Kaya, Kahit ako rin eh. Ganun, di ba? Pag nakawala, di ba? Oo. Yung talagang breed mo, sa'yo lumaki. Hmm. Pasiguran mo eh, Babalik. kung hindi siya tumitingin. Oo. Diba? Napansin niyo ba yan mga nakawala Oo. niyo? Tumitingin sila eh. Alam nila yung ano mo. Tapos yung mga breed mo, merong nakawala, merong talagang babalik. Totoo. Ayun. Kasi ano yun, yan ang nature nila eh, nasa cage na eh. Kaya, Diba? totoo. Yung sanctuary nila eh. Ito pa isa, alam mo din, mag-iibon tayo lahat, alam mo nangyayari sa ito. Minsan, ang ibon, pag may kailangan, pag dumaan ka, susunod-sunod sa'yo ng tingin. Oh. Di ba? Totoo, Experience na totoo. yan. Lalo pag gutom. Lalo pag gutom na. Ano pa? Di ba? Lalo pag gutom na talaga. Oo, yun. Di ba? Oo, ano. Alam mo, pag May alaga mo. problema, may problema sa ano na, cage na eh, makulit. May mga bubuyo, ganyan. Sasabihin niya, magagalit siya na parang, oy. Tulog pa lang, pag nandun kayo sa loob, pag alam niyo, may diferensya, may Oo, nangyayari. totoo. O may daga, o may pusa, di ba? Mahingi sila, anisi sila. Iba yung tunog nila eh kapag in distress sila. Oo. Talagang iba yung tunog. Yung kalampag mo pakpak, padag, Oo. mga ganun talaga sa cage, di Iba ba? rin yung may dagit. Oo, Oo, may Oo. dagit. kasi eh. Humihiwalay. Talaga nag-a-announce sa'yo pag may dagit, ha? Oo sir, mahingi sa iba yung tulog nila eh. Parang galit. Naiingit siguro sa ano. Nandun kasi sa Sila, sila, invite. Ito si Sir Richard, Ganun. napanood ako nun na nadadami ito eh. Kasi pag, kuwari, nasa tuktok yung ibunan ko eh. Alam ko pag may ligaw na ibon, parang may humihiwalay na tunog eh. Parang No, humihiwalay. yung tunog na parang may nakakawala sa ibon. Oo, yun. Di ba? Sabi ko, ay hindi akin yun, may dagit. Alam mo na eh, akit na ako nun. Ay ko, meron na yun. Bukod doon sa instinct mo, pero mayroon talagang specific Na tunog, may ibang tunog talaga siya. Malalaman natin yun eh. Talaga pala ng isa. Talaga. Talaga yun ang gusto natin ano sa mga mag-iibon na
na hindi natin napapansin pero nararanasan natin. Napag-aaralan talaga natin. Kung gano'n yung pagmamahal natin sa kanila, ganun din yung pagmamahal nila. Oo. Diba? Sa atin, Lalo na kung marunong na tayo magbangga-bangga ng kung ano-ano kulay, tapos napapalabas natin, di ba? Napakasarap ng pakiramdam, di ba? Asap sa pakiramdam eh. Asap sa pakiramdam. Nasunod mo yung gusto mo. Yes, di ba? Tapos ikaw mismo yung nag-breed, paanak mo mismo, di ba? Mas dumami. Oo, yun yung mga hindi mo mababayaran na kaligayahan na nararamdaman sa Yun. ibon. Hindi nabibili ng pera, di ba? Hindi nabibili ng pera. Anong pakiramdam nyo nun nung unang Oo, nakapagpa... sa Richard. Nako, super Kaya excited. meron kang ibon na talagang inantay mo talaga na gusto mo magkaanak dahil siyempre parang excited ka o medyo may alam mo na, medyo worth it yun talaga yung ibon na yun. Anong pakiramdam, sir? Aba halos araw-araw kong sinisilip. Baka hindi sa gagawin. Oo, hindi ako mapakali. Hanggang sa nagagalit. Ano ibon ito? Karaniwan naman normal. Oo, Pero normal. iba pa rin eh. Oo, iba pa rin. Iba yung pakiramdam eh. Yung fulfillment mo kapag nakakapagpainakay ka, lalo nung baguhan ka pa. Actually, hanggang ngayon naman eh. Nakakatuwa Talagang, talaga eh. talagang sabi ko nga eh, kaya naging pangalan ng kaya naging pangalan ng aviary ko is God Creation Mini Aviary. Kasi dahil sobrang great creation yung makapagpainakay. Sobrang Nakatugay sila ng ano, di ba? Kaya sabi ko, sobrang iba yung pakiramdam. Overwhelming. Pinaka-paborito yung klase ng ibon o mutation, meron ba? Kaya sa'yo muna. Ako ang pinaka-paborito ko mga Ino talaga. Sobrang in love ako sa Ino. Kasi lalo sa Lutino, talagang yung kulay pa lang kasi, talagang, eye-catching. Naging opaline pa, lalong mas maganda sa paningin. Yung buntot na pala. Oo, lalong gumanda. Si Sir, nagaganda din. Latino ka rin eh, no? Ito lang, may dilaw. Ang personata si Sir nung una eh. Pero ngayon, anong gusto niyong kulay ngayon? Ngayon sir, aqua Yung mga aqua. Anong typical sa aqua ang gusto niyo, Sir? Oo, bakit aqua? Kasi may aqua B1, aqua B2. So, yun yung sabi Sa- Sa Ino, Ino sir, parang mas gusto ko yung B2 eh. Ako B2. Pero Tama, sa... kasi cream, no? Sa... So, Ino pa rin. Ino pa rin. Sa Dilute sir, parang mas gusto ko yung Aqua B1 eh. Na yung itsura ng Aqua B1 na ano eh. Sa Dilute, dilute. Oo. Kasi ang ganda rin sa dilute ng aqua kasi nga, nagniniyong yung kulay. Tapos, Mukhang kulay candy. Oo. Pero kadalasan nga, di ba, makikita natin, talagang unang tingin mo kagad, doon sa dilaw at may pula. Yung unang mong mapapansin. Ganda sa mata siya, di ba? Tingnan mo. Yung lalo kung wala ka pang alam sa ibon, yun yung unang mapapansin mo eh, mga ganong kulay. Yung beauty nila. pero napansin ko lang, no, sa mga guests natin dito, hindi talaga sila nag-ibon ng parang Yung pang-commercial. pang-commercial. Kumbaga hindi sila nag-ibon para habol nila yung benta, no? So, siguro Mamahagi. nag-alaga muna talaga sila, natuto sila Hindi, nag-alaga. wag yung term na namahagi ng ibon, no? Hindi sila talaga doon na, kumbaga, dumating na lang sa kanila na may kaibigan sila, tapos dumami yung ibon, hanggang sa namahagi na nga, natuto na silang mamahagi kasi dumadami na eh. Tapos, siyempre yung mga yung mga pinamahagian din nila na hindi rin masyadong maalam sa ibon, kung ano yung nalalaman nila dahil yun din ang tatawid nila, no? Ayun, magandang ano yun tanungin natin, sino ang nagtuturo Oo sa nga pala. kanila? Kanino nyo natutuhan ngayon yung tinatawag na yung tamang pairing o gusto nyo yung mutations? Sabi muna Sir Joey, yung mutations na tinatawag na mix-up o Sa kaibigan ng sir din. Sino yung pwede mong banggitin sir kung sino yung mentor mo? Sabi ito nga. Di ba kami lang? Ano yun? Ano yung pinagbangga nyo na yun? Na ano? Opaline sir, opaline. Opaline? Split opa sa opaline. Wala. Lutino din to. Merong Lutino sir. At nagpapalitan kami ng minsan. Kahit talaga sila nag-uusap. Sir, ganda yung ibon mo. Saan ba yan? Balik tayo. Yun pala. Change yung Sa'yo naman, Sir Albert, sino naging mentor mo? Ako sir, kasi yung pinagbilhan ko ng unang ibon, office mate nung kapatid ko. So yun, bali doon ako sa kanya nagtatanong-tanong nung una kung paano mag-breed.
ano mga kailangan. Tapos, siyempre, nung bumibili na nag-ano na sa ibang mga breeder, kaya nakakapagtanong-tanong ka rin doon sa mga breeder na ano. So marami ka rin na pantay. So doon na talaga gumapa. Yung kagandahan lang kasi nito, nakita natin sa kanila talagang una-una nilang minahal yung ibon. Hindi ka agad pumasok dun sa sinasabi na pumasok lang yung pamimigay dun sa kaibigan ng ibon dahil dumadami na. And then, yung mga kaibigan niya dahil yung puso niya na nandun sa hobby ng ibon. Kapag kakasama niya yung kaibigan niya, na-discuss niya yung ibon. Minsan, pag nagpunta doon sa bahay, nakisama niya, na-discuss niya, na ano na rin. Yung tinatawag, bigyan mo ng ibon para maging atin. Ayun. Ay, hindi. Sir Richard, sa'yo, sir. Ayun, sa akin kasi noon, yung matagal nang mag-iibon doon sa amin sa Kabiesnan, si Kuya Mading. So, hindi naman ako after sa mutation eh. Ang purpose ko lang noon, mag-breed, maparami, tas yung magandang kulay. So, nag-i-enjoy ka din? Nag-i-enjoy. Kasi din yung anak mo? So, yun enjoyment lang. din talaga. O kasi before, lahat ng ibon namin may pangalan. Ang nagpapangalan ng ibon ko yung anak ko. Talaga? Lahat talaga. Ilang piraso na So, nung nag-stop siya ng mag-alag ng parang medyo iba na yung gusto niya, siguro nasa 4 or 5 pair na yung meron kami. So, lahat yung may pangalan. Mga binibigyan niya ng pangalan yun. So, isang pangalan? Laging partner si MJ, tsaka si Peter Parker kasi, tsaka si Mary Jane. Tapos, MJ, yung mga anime talaga. mga ganon. Si Superman, tsaka si Lois. Mga ganon mga binibigay niyang pangalan. So, yun, after ko lang naman talaga, yun, dumami. Kasi ang sarap pakinggan, lalo sa umaga. So, hindi talaga, kumbaga, parang nag-ibon ka para may pamahagi mo din sa mga kaibigan natin. Hindi talaga. Parang happy talaga. Kasi imagine, 2011 ako nag-start ng mag-alaga ng ibon. Namahagi ako ng ibon 2017. Napakahabang panahon na. Yes. Ang reason kung bakit gusto kong, kaya namahagi ako noong 2017 kasi gandang-ganda ako sa Par Blue. Ang mahal kasi ng unang dating ng Par Blue. So kailangan mo makapagpadami ng alaga mo para ipalit mo sa Par Blue. Yun, eksakto. Ang nangyari kasi doon, medyo mura na yung Par Blue nung 2017 dahil pangarap na yung sikat niyan 2017. So sabi ko, ano ko na to, afford ko na yung yung Par Blue. Kaya nagsuggest na tropa na sabi niya, ang dami mong ibon, bakit hindi mo ipamahagi para makabili ka ng Par Blue? Yun ang nangyari doon, kaya doon unti-unti na. Ganon lang yung nangyari doon, kaya sobrang tagal. Pero lahat tayo ganun ang nangyayari, di ba? Kahit sila siguro pag tinanong natin Kasi meron tayong minimithi laging bagong mutation, di ba? Doon tayo, pero hindi pa rin mawawala yung sinasabi natin pinagbulan ng ibon na yun ang mahal natin. Alam ko sa inyo, meron tayong tinatabi at talaga katangi-tangi, di ba? Oo, alam ko naman na meron kayo parang pinaka-importante doon sa mga ibon nyo na talagang kayo nagbibitawan. Kahit novios. Kasi yung lumang mutation. Yun yung mga ibon na talagang matagal yung pinagsamahan yung dalawa Oo, totoo. Totoo naman. Kumbaga, kahit na pressure mo sa akin ito, bakit hindi ko bibitawan sa'yo? Bakit meron lang ako medyo ano lang ko yun? Hindi, meron talaga kasi tayo talaga. Ayaw nating minsan baklasin, di ba? Kasi sila na yung pair na natin. Ako karaniwan din sa breeding, hindi ako after sa ilalabas Basta gusto ko yung nagiging anak nila kahit, kasi syempre dapat sa Ino Project, both parents may kargang Ino Ang sa akin kasi kahit alam kong walang kargang Ino tong isa, okay lang sa akin kasi gusto ko gusto ko yung inaanak bihira ko magpa-DNA ng ibon Talagang natural pairing talaga yung ginagawa ko. Mag-expect ka na rin naman para kasi ito rin natutunan ko nung walang DNA Ito rin na natutunan ko. Matututo ka sa kanila yung paano yung huli ng babae.
eh. Oo. Yung kilos Oo, ng obserbahan bayan. mo. Kasi dati kami, wala naman talagang DNA. Kailangan lumabas ang DNA. Kaya nga nung dati, nung nag-iibon kami ni Rupert, kailangan bilhin mo yung isang clutch at bilhin mo pa yung isang clutch dito. Para lang Kasi kung bagong mutation yun, wala kang mabibili iba. So pag nagtandaan yun, dalawa lang binili mo, nagparehong babae. Wala ka na makukuhanan. Oo, di ba? Ano Kaya naman? ngayon medyo nga Ano matipid dahil alam mo na, babae na lang ang mabibili Oo, mo eh. may Dati DNA talaga na. kung bumili kami, madami ngayon, patatandain namin yun, kung sino yung nagpares doon, kung isa lang gusto namin, the rest ibibenta naman Wala namin. yun. Ay, ipapamahagi Ipapamahagi na na. namin. At saka, Parang na kaya sir nagkaroon ng ng DNA? Kailan yun, yung DNA, siguro mga... Siguro mga 2015. mga ganon. Hindi pa yan, 14, 16 na yan. Oo. Tapos, Kasi mahal... yung dan paano meron yun. Eh, kasi 16 years kaya nga, So mga 15 siguro 15, pumasok. mga ganyan yan. Kasi nung panahon na yun, ang mahal pa ng DNA. Talaga kapag kami bumili, talagang... Tapos bihirang-bihira mo papapa-DNA yun. Ikaw, totoo. bakit mo kagastos sa DNA? Oo. Eh, kung ang alaga mo lang naman, eh, sabihin na natin, hindi naman ganun kasikat doon sa ibang kaibigan natin, o ibang mag-iipon, di ba? At saka ngayon medyo madali na. Kasi, nandiyan yung messenger sa Facebook. Talang tayo, titingin tayo Oo, sa Jollibee. oo. Mahirap. Lalo pinakamalapit. Lovebirds for sale, Totoo, number. totoo yun. Dial ka, hello. Oo. Meron po kayong tindang African. Meron po kayong pastel Meron. split ino. Oo. Kasi pastel split ino, naku, Mahal, oo. Pero yun na yung sinasabi Split ni ino. pastel split ino, nung panahon na yun, mahal na yung presyo. Kasi ngayon, hindi na pinakita. Kasi yung mga sinasabi nilang Isabel split ino. Oo. O, di ba? Yun yung mga una eh, Isabel split ino. Kaya nga Sa nagugulat ako sa mga presyuhan ngayon dahil ang laki na nung itinaas. Yung mga pinapamahagi ngayon sa kanilang tinaas. Laki na nung itinaas. Dati hindi naman umaabot ng 100,000. Wala na kahit si Richard, alam din, Sir Richard yung Rosicoli, yun nga, medyo mahal yun. Nung panahon na yun, nung nagkaroon na tayo ng export. Actually, sir, yung una talagang mahal dito is Scolis. Oo. Tapos, ang sumunod nun, pumasok na nga yung iRing sa Indonesia. Pero talagang namamayagpag talaga nun, Alswan. Ganun pa rin tayo. Lalo na yung napalabas na nipos na albino dito sa Philippines. Ang daming binagong ibon na Alswan. Luminis lahat. Unang labas ng albino sa atin, 100,000. Rosicolis, a white face na Kaya albino. kung nakita mo naman ang nagawa nun, Grabe. Kaya- fine. Oo, kaya Violet and white talaga, walang halong shade ng green or yellow. Pati sa yung mga palid, no? Apa- Lalaking ibon, Ang tapos linis, ang linis itsura. yun, no? Mapakaganda. yun lang ang pinagkaiba ng anong generation sa ngayon, katulad nila Sir Joel at saka Albert. Hindi na kasi nila na, di ba, na-experience yung sa Rosicolis. Nag-alaga pa kayo, Sir? Meron siya. Meron. Meron. Ay, may nakita tayo nga sa kanya, bros, na nasa flight eh. Ayun, nasa flight na nga lang di ba? Which is, dapat meron din tayo. Ini-encourage ko yung mga ibang mag-iibon. Huwag natin kalimutan yung Rosicolis. Tsaka ang galing mong ano niyan, mag-hatch. Ayun, di ba? Oo, Poster. At saka napakadali ng Rosicolis kasi hindi na kailangan ng nesting material. Talaga pagbukas mo ng nest box, talaga wala siyang kala talaga, wala Kaya siyang ganyan tago. eh. Tsaka yung dumi, di ba? Yung dumi mismo nila, inaalis nila yun. Hindi kagaya yung iring. Napansin niyo ba yun yung sa iring? Oh, napupuno. Ang dami. Kasi hindi naman nila nilalagyan ng nag-explain sir eh. Di ba? Nag-explain. Di ba? Tsaka hindi, madumi yung nest box na pagka-iring. Bigla malinis talaga pagka wala talaga, hindi sila nagpapalapa eh, basta iitlog sila, mag-ilimlim sila eh. Hindi nila tinatapon yung puso. Tataka na ako, hindi nag-explain ng ano eh. Ang Alps one. Times one, oo. Tama. Magaling sila mag-alaga talaga. Kahit may poster. Malalaki. Itlog, di ba? Palingin sa kanila. Oo. Buhay. Kaya- Anim sir, di ba? Kaya lang pagdating sa patibayan, matibay ang Mas matibay yung Mas matibay ang iring. talaga ang iring. Pero sugat sir, Alpson pa rin. No? Alpson man ang pinakamatibay sugat. Hindi, para sa akin, hiring pa rin siya. Kasi tinagda na lahat ng sugat niya. Kung naabutan niyo yung bulutong dati, naku. Lahat kasi- ng sugat. Oo, yun. Walang nakakaligtas ng Alpswan, birang-bira. Ayan, alam ko yun, nabutan rin ni Sir Richard. Birang-bira yun. Pag pinakuha ka ng bulutong ng time na yun, talaga. Tsaka yung one eye ko. dito, tapos. One eye ko. Pero yung eye ring, sabi ko sa'yo, lagas-lagas ng buhay pa rin. Oo, totoo. Matindi ang eye ring, matindi ang
Mas maganda yung ano nila, yung... Buti nga ngayon, hindi nyo na nadadanasan yung bulunong kasi dati talaga yung pagpasok ng millennial. Ako po. Tsaka yung ano, French fold. Ay, hindi, bira. Bira yun. Bira. Pero madami yun. Meron din. Hindi ko nakakalala dati. Meron pero bira. Ay, cold pa. Alam ko ngayon, ay cold pa din. Pero Meron. pero bira-bira na rin. Kumbaga na-immune na Ayun. tayo mga ibon sa atin. Ayun ang tanong natin sa kanila. Paano nyo iniiwasan yung magkaroon ng sakit ng mga Ayun, ibon alaga? Ayun sa akin, yun, yung frequent na paglilinis ng ibunan. Ngayon kasi, every weekend lang ako kasi nagwo-work. Pero sinisigurado ko na sanitize siya every week. Anong klaseng agent o chemical agent? Ginagamit ko lang Sunrox. Yun lang yung ginagamit ko. Halos sa tubig. Yung pagkakuling banlaw. So paano yung Spray ako minsan sa gabi, nag-spray na ako para pag tulog sila. Kasi nasa loob sila. Oo, nasa loob sila. Para kinabukasan, linis ko na lang lahat. Ganun yung ginagawa ko. Sir, Albert? Parang halos ganun din sa sanitize din. Sanitize din, sabon muna ng mga sauran, tapos kasi minsan, di ba, sa isang pulungan, meron isang upuan lang sila. Doon lang, tumutumpok. Oo, tumutumpok. Di ba? Talagang gaganunin pa natin para matanggal eh. Yung spot nila eh. Tapos sabay Nasira nila. spray ng disinfect. Ganun din sa'yo, Sir Joel? May duty sir. Disinfectant. May duty. Matibay. Tapos, wash out. Yung wash out, pagtanggal din ng buto sa ibon, no? Pag-mainit. Oo. Pag-mainit. Yun, pinaliliguan nyo rin ba yung ibon yung Pag summer na sobrang init. Oo. Ngayon, yung pag-mainit yun. Tubig lang, tubig. Spray. Okay. Sino nakaranas sa inyo ng bird show? Ay, pa pala. Ako, twice na. Sir, Twice. nakita pa kami sa... Doon. Sa Bacoor, sa Akab. Oo. Tsaka sa Tsaka sa basic. basic. Yung doon sa 88. 88 Mall. Ikaw, sir. Ako sa yung Wala last pa. niyayaya ako ni Wala pa. kaso may lakad kasi Pero meron kayong intensyon. Ayun, sir. Gusto ko talaga pumunta nung last Gusto rin namin magsalang. Kung makita nyo. Kaya sa susunod, magkakaroon kami Konting sa atin, sir. magkakaroon kami ng konting guide para sa magsuumpisa na mag-bird show para kung paano nyo siya ititrain o kung paano nyo siya para pagdating doon, medyo may laman-laman ng ibon natin. Katulad doon, yung nilabas namin kay Sir Richard, Oo. Salazar. Salazar. Si Sir Richard Salazar. Salazar. Hello po. Nagano siya. Best in show sa Akab. Napakaganda naman ng ibon talaga. Grabe. Ibang Nakita natin, no? Parang neon no? Napakaganda. Napakakinis at kung titignan mo, napakagandang Hindi na lang ang bird. Every hobbyist dream talaga yan na makasali sa bird show. Kasi noon ako, panood-nood lang ako ng mga bird show Pero yun nga, nung panood, gusto mo rin talaga. Gusto ko. Kasi syempre, bago-bago pa lang ako nag-iibon noon, sabi ko, paano kaya makasali? Wala akong idea pa Wala pa akong masyadong grupo na napapasukan. So sabi ko, parang mahirap kayang sumali, parang ganon. Kaya sabi ko, in time, isa yun sa pangarap ko na makasali sa bird show. At manalo. Alam ko na, napanood ko dati nag-qualify or yung sa basic, nagkaroon ako ng first show ko yun So, nanalo ako ng isa. Wow. Na naka-third place. Tapos yun din sa Akab, nag-finalist naman yung apat ko na ang galing na. sabi ko nga, mag-finalist lang, napakalaking achievement na Tinalo pa mo siya. Walang practice. Sa ngayon, di ba marami na nagsulputan na magagandang mutation. Meron ba kayong tinatangi na minimit Ay malamang si Sir Albert tsaka kasi talagang breeding lang ito. Hindi, pero meron pa rin. Project yan. Meron pa rin. Ano na yun? Sa natin Basahin yung project ni Sir. Unahin natin si Sir Albert. Sa ngayon, Ako siguro sir, yung next na target siguro yellow face. Yellow face. Bakit Sir Yellow Face? Anong meron dun Nakita kakaiba? rin kasi yung nag-post na binangga sa aqua. Yung tinatawag nila na yellow face aqua. Yung dilaw na yun. Parang dilaw, tapos blue series. Diba? Maganda.
Eh, sa'yo, Sir Joel. Ganun pa rin sir, yellow face pa rin. Yellow face. Pero yung gusto nyo palabas parang yun yung nakikita ko yellow face kasi fully yellow. Yeah, literal eh, no? Literal na yellow. Kasi yung huli natin parang orange face. Orange. Hindi, orange naman talaga yun. O, di ba? Orange. Kasi nasanay lang tayong yellow. Kasi yun ang pina-ano sa atin ng ibang bansa. Pero orange talaga. Ang hirap din, no? Parang Yung dineclare lang kulay mo sir. Kasi yung nakikita ho natin ngayon na tinatawag nating yellow face sa Pilipinas, sa ibang bansa ho, yung tamang term na tinatawag nila, orange Face. Kasi orange naman talaga eh. Kasi may lumabas na yellow eh. Ito na nga yung sinasabi mo sir. Yung yellow face aqua. Yellow face aqua eh. Nakita mo, yellow naman talaga siya, di ba? Yun ang yellow talaga. Oo. Ay, sa'yo, Sir Richard, ano? Ayun, kung magkakaroon din, ayun, Aqua Ino tsaka Yellow Face. Yellow face Ino. Ino. Maganda. Imaginein mo, yellow face Ino, dilaw na dilaw, di ba? Yellow face Napakaganda. aqua. Aqua Ino! Baka magpantay ang kulay nun, no? Yung tinatawag nilang buttercup. Dati tayo, buttercup po tawagin. ba? Salbsan. Sumusunod dati, no? Padilawan ng laban nun eh. Manggang-manggal lahat, di ba? Oo. Kasi kung hindi nyo na ano sir, nabutan, meron talagang dilaw na dilaw kahit yung flight letters. Dilaw yun, napakaganda dito. Yung mga pastel, sir, di ba parang na mga yellow face, parang mas madilaw sila. Oo, ganun, madilaw din. Pero kasi yung sa Resicolis na sinasabi namin, lahat talaga yung primaries. Tsaka yung ano, no? Pati ano nun, Pati flight fighters, dilaw. pati rampa. Pati yung ano, yung sa Alswan. Yun nga, Ang yun. ganda pwedeng gawin, no? Yung Yun. mga may Alswan po dyan, no? Mga kapatid Oo. sa Mag-ibon, gisingin po natin ang Alswan. Naman. Ang dami pa natin pwedeng gawin dyan. Napakarami po at napakaganda. Napakaganda pa. Sa atin po dito sa Pilipinas hindi pinapansin, pero sa ibang bansa po, sikat na sikat. Lalo na sa Arab. Oo. Ayaw nila ng iron. Hindi naman ayaw, Hindi pero mas ayaw. marami ang Alswan. Kasi yun ang dating customer natin eh. Hindi kahit sa ano, doon sa Belgium o sa hindi. Europe, mas marami pa rin po talaga yung Rosicolis na tinatawag. Kasi unang-una nga ho, malalaki yung sukat, maraming kulay. Basta ma-maintain lang natin mga kapatid sa pag-ibon yung ganda ng sukat, ganda ng ibon. Yung healthy na tinatawag po natin. Huwag mo natin pababayaan lagi yung kanilang kalusugan dahil yun ho, importante. Mag-aalaga ho tayo ng Tsaka maano natin yung quality kasi pagka nakita na ng ibang bansa yung quality ng ibon, Rossi o Iring man yan, talagang mabibighani talaga sila. Ayun na. Ay bakit umu-order sila sa ibang bansa, mamahal doon? Diba? Oo. Samantalang nandito sa atin lahat yung ganda. Oo, kaya po, hinihikayat po namin kayong lahat na katulad namin mag-iibon ko. Yun po, mag-breed po tayo dun sa tama pong Kumbaga, kung ano yung nandoon sa inyo na ibon, actually, kung ano yung nasa inyong ibon, mapa Alswan yan, o kumbaga mapa yellow face yan, o Mapaluma o bago. mapaluma o bago. Tapos, yun ang ibon nyo. Pag-aralan yung gumawa ng iba-iba, tapos pagandahin yung sukat, pagandahin yung balahibo ng po. Yung purity ng ibon, mapalabas natin ulit. Mag-i-enjoy mo talaga tayo dahil magkakabang ka na naman ng panibago eh. Ayan, katulad ngayon, Sir Richard, ano ngayon yung doon sa inyong aviary? Meron bang pwede mong ipamahagi sa ibang ano? Sa ngayon, wala. Kasi panay materialis ko pa yun eh. For breeding ko. For breeding ko next year. Ayun, Sa purity kayong mga ano eh. no? Yes. Ayun, kay Sir Albert, meron ba na pwedeng pamahagi sa inyong aviary? Mga ano lang, sir, mga konting mga Ano yun? mga split ino, mga ganun. Split ino. Bukod sa split ino, meron kami nakitang ano doon eh. Ano tawag doon? Tinatawag doon? Aqua homozygote eh. Ano muna, sir. Breed. So hindi yun pamamahagi sa ibang ibon. Sa inyo, Sir, Pwede Joel? naman sir, mga normal breeds, mga split muna. Yun yung pwede mong Pang-beginning, mga pang-beginners. Yun po meron po silang mga pwede pong ipamahagi, pero kasi Richard, wala akong muna kasi meron po siyang tinatanging gustong ano eh. Tinatagit documentation. Kaya siya tinatagit. Yan ang ating guest sa Discarding Mag-iibon, no? Eh, Ang dami nating... Dapat hindi natin natanong.
paano sila, kumbaga, naging dumaan na ba sila doon sa point na i-let go nyo yung mga alaga? O yung pa isa, kasi sa ngayon, nakita natin Hindi natin yung pwedeng pamahagi. mga nakaraang taon, no? Medyo, alam nyo na, medyo talaga. Struggle talaga. Oo, hindi siya ba naisip na parang bitawan na lahat muna to at parang medyo mabigat na sa bulsa, nakakaano na sa nakakaano na sa budget ko sa pamilya. Ano po bang paano nyo? Sa akin, naramdaman ko yun yung bigat kasi hindi nakapapamahagi, matagal na. Minsan na nga lang may pampamahagi, hindi pa mapamahagi kasi nga sobrang down talaga. So napapaisip ka rin na worth it pa ba yung pag-aalaga mo? Kasi mahal yung patuka, lahat ng pangailangan sa ibon. Lagi nyo lang iisipin guys na kung bakit kayo nag-umpisa ng pag-aalaga ng ibon. So ngayon maraming remedies na pwedeng gawin. Balikan mo yung una. Ano yung naging tandem nyo. Oo. Kasi talagang masasaktan kayo lalo kung wala kang ibang income kundi yun lang. So ang ginagawa ko lang doon, yung mga alam kong dadami ng dadami. Lagay mo muna lahat sa flights, papahingay mo muna para hindi yung production, hindi ma-overproduction ka sa ibunan mo. Ganon yung ginagawa natin. Tapos hanap kayo ng ibang alternative sa pagkain na mas mura. Ganon ang ginagawa. Kasi ginagawa ko, nag-mini-mix ko O minsan, pag may tira-tira kang gulay. Yun, ganon. Pag may tira-tira. Yan, yung mga pechay, mga repolyo. Tapos minsan, pag may mga mura kasing na feeds like yung mga Integra. So ngayon nagpi-50-50 yung pellet na. Nagpi-50-50 ako. So tine-testing ko sila na okay naman. Okay naman so hindi naman nako-compromise yung health nila. Kaya talagang dapat kung papasukin mo yung pag-iibon, handa ka sa ups and downs ng industriya na meron. Kaya dapat kilala nyo talaga yung mga alaga ninyo. Tsaka mahal nyo. Yun, tsaka mahal natin. Si Sir Albert naman, Dumating ba sa punto na yan na parang ayoko na. Ang daming gastos Upos, pati pera ng pamilya, pati pa outing namin ng mga bata, nawawala Ganun ba? Oo sir, dumating din sa ganun punto. Actually, conscious basis nga parang. Pero kasi minsan pagkain na pagpalabas ka minsan ng mga gusto mong, mga tinatarget mo na ibon, para pagpalabas ka ng napapawi. Oo, talaga naman. Minsan, teka mo na parang sayang Totoo. Ilang beses bang dumaan sa iyo yung ganong Siguro nag-post ako ng mga 2 o 3 beses na quitting. Pero parang Hindi mo rin kaya no? Kapag nandodong ka na Pagka makapagpalabas ka na rin talaga ng mga gusto mong, yung mga tinatarget mo talaga ng mga lumalabas. Parang sa mga teka sayang Tsaka doon kasi yung unang babalikan mo lang talaga kung saan ka nag-umpisa kasi meron kayong banding ng ibon hanapin mo talaga Hanapin mo talaga Pero sir, hindi dumaan Tsaka hindi ko papayagan dumaan. talagang hindi gagawin. Alam mo bakit? Malulungkot tayo yan. Talagang hindi gagawin kasi sinabi niya na kanina Umalis na kayo. Oo, dito lang ako. Umpisa ba lang? Wala akong pakialam kahit ano mangyari sa bahay. Diba? Ganon yung kanyang pagmamalasakit at Kasi pagmamahal. kahit naman nasa malayo ka, isipin mo rin yung bahay mo, yung mga ibon. Hindi ka rin mapakali, Hindi ka rin mapakali. Nadudunga nga. Yung isip mo naman nandun. Wala rin. Hindi ka mag-enjoy. Hindi ka mag-enjoy. Diba? So, ang mangyayari nun, maghapon sila mag-uusap mag-ibon. Pagkakataon na yun, solo na Kahit magsigawan pa sila doon. Diba? Totoo. Basta binig man taas, sila na ako. Hindi ako. Talaga ako ginagawa ko din yun Minsan pag nag-visit ako talaga nagsisigawan pa kami ng ibon. Ayun. Sir, meron po ba kayong mga ipapayo? Oo nga pala, sa mga ating mga bagong mag-iibon or gustong yung mga nag-aspire pa na mag-alaga. Sir Richard. Ayon sa mga masasabi ko lang sa mga aspiring na gustong pumasok sa pag-iibon, huwag na kayong magdalawang isip kasi
ito yung pinakamadaling i-maintain na alaga. Pero syempre, hindi rin naman kung gusto nyo lang, tapos kung ayaw nyo na. Kasi kawawa may buhay itong inaalagaan natin. Kaya dapat passion talaga. So, bago nyo pasukin, aralin nyo rin muna. Marami tayong mga pwedeng makuhang mentor, lalo ngayon. Unlike before, pakahirap makakuha ng makakausap tungkol sa ibon. Oo, napakahirap. Dati kami, pinupunta na, bago pa namin mapuntahan yun, kailangan may kakilala kami na close doon. Oo. Tapos sasama kami doon, tapos bago kami makarating. Ganun, hindi kami nakakarekta agad. Kaya pagka nagpunta kami doon sa mga matagal na mag-iibon na yun, talagang, ay naku, iba talaga ang pakiramdam. Totoo. Iba talaga ang pakiramdam. Kaya sabi nga sir, pagka ang dalawang mag-iibon magkausap, kulang ang isang araw. Actually, yung nararamdaman ko dati, yung nararamdaman ko sa pagpunta ko kay Sir, sa kanya, ganun din naramdaman namin dati nung nagpupunta kami sa mga ibang kasi at that time si Sir Richard, mga kapatid sa pag-ibon, kaya hindi namin napuntahan, may pasok ko sa May pasok ko nasa trabaho ko noon. Ganun din kami, ganun din ako dati ang approach ko na talaga hindi ako makapagsalita, hindi ako para thank you at nakapagpa-picture din ako dito. Totoo. Wala tayo ng picture ng mga nakaraan. Hindi tayo nakapag-picture sa akin. Hindi na nakalimutan na ano din nalimutan din nila Oo, nalimutan din. Ay, ikaw sir. Na-overwhelm kami, sir. Kasi ikaw ba wala natin ng camera di ba? Kaya naman, ikaw pa naman sasalita. 1, 2, 3, nice Ibig sa'yo, Sir Albert, anong may papayo mo po? Oo, sir, siguro pagka yung gustong may bilhin na ibon na target nila, siguro mas maganda kaysa yun sa mga ipaalala mo or mas maganda yung kung bisitahin Personal. Yan ang maganda talaga. Para makita mo yung ibon. Kasi yun nga, sinasabi ni Sir Richard na yung talagang usapan talaga na ako na-experience ko yung talaga usapan ng Totoo. Personal na kwentuhan talaga. Inaabot ka ng oras talaga na magkakwentuhan na. Kasi yung iba, katulad nun, no? Nagpunta kami sa isang ito lang, na nung kami nagkita, medyo parang, kasi may mga nung kami nagkita nagkagamit, siya na mga ganun lang pala. Nagkagaaman na lang pala siya, kala ko, ganun, di ba? Kasi natin lahat yan sir. Oo, yung isipin niya na parang matara yung isang tao, nung nagkaharap na, Oo, is naman pala. Totoo. Di ba? Biglang nawawala yung negative Yan ang nagagawa nung get-together, pagkikita, yung mga meron kang narinig lang na hindi naman nung nakaharap mo na, hindi pala ganun. Hindi pala ganun, di ba? Ay, Sir Joel, ano pong pwede pong ipayo sa mga ibang ibon? Una, acquire birds from legal sources. Okay. Para walang problema. Tama yun, para magkaroon ka ng tinatawag nila CWR. Tsaka yung pagkakapag-build na kayo, pwede monetary kailangan pamahagi na. Para wala tayong problema. Turuan mo ng adik. Ang ganda nung naging natin dito sa ating sa guest natin. Actually, kulang. Kulang na kami sa oras, pero kayo po, Sir Richard, meron bang gusto kayo o yung balak na mag-alaga, yung tinatawag na gano'n, na aqua na puro? Syempre, isa tayo sa mag-iibon Syempre, kung mag-iibon tayo, halos lahat ng mutation gusto natin magkaroon. Pero syempre, budget-wise, kung hindi naman natin kaya, hindi natin pipilitin. Kung ano lang yung kaya natin, huwag na natin ipilit yung hindi natin kaya. Totoo. Kumbaga, nagiging masaya ka na lang sa mga kaibigan mong meron. Nakikita mo rin naman kapag bumibisita ka sa kanila Yun yung magandang ugali. Kung nakikita nyo naman kung masaya yung kaibigan nyo, ganun na rin. Supportahan. Huwag mo tayong Maging dahilan para mabagsakin siya. Tama po. Tulungan po tayo kasi yun ang kailangan natin sa ngayon. Hindi po natin pwedeng sabihin na, uy, siya lang ang meron nun. Dapat meron na din ako ng ganun. Diba? Katulad ni Sir Albert.
naisip mo bang paramihin yung ganung sinasabi mong aqua homozygote sa ngayon? Ano yun, sir? Oo, i-breed pa natin para... Pero yun nga, kung malalaman mo yung tunay na itsura, open ka ba na para ibahagi din sa amin yung Oo naman. nalalaman mo? Sa ngayon kasi sir, isa pa lang yung ganong alaga. So, hindi ko pa siya ma-compare. Lalo na kung meron kang halimbawa, aqua, TF, dilute, o Ino, yung mga ganon. Maganda maiko-compare ko sana kung ano yung magiging itsura talaga. Yun yung hinahanap talaga natin, di ba? Yung wild type form ng aqua. Kasi ako sa totoo lang din, hindi ko alam kung anong itsura. Kasi iba-iba yung nakikita ko doon sa internet o kahit doon sa personal, iba-iba yung nakikita ko. Meron maputla ang mukha, tapos cream ang mukha, tapos iba yung kulay. Ini-expect ko yung tinatawag na dilution na 50% ng kulay niya is ganun kasi yung aqua. Base doon sa Rosicolis, tama ako. Ano, Richard, di ba? Ang ganda ng kulay sa Rosicolis. Paki-describe ko rin itsura nun. Talagang solid talaga yung kulay eh. Pantay na pantay. Tsaka, yun lang talaga yung itsura niya. Kapag ka ganun yung na sinabi na aqua, walang different na itsura. Kundi ganun lang talaga. Standard kumbaga. Yung wild type form talaga. Kasi sa ngayon, kita niyo naman yung aqua na sinasabi na aqua homozygote. May kita naman, may nagpa-violet. Tapos yung isa naman, parang hindi pastel yan eh. Ano ba talaga ang itsura? Yun ang gusto natin malaman, di ba? Yung wild type form. Kung green ba yun o ano ba, 50% ba yung dilution talaga ng kulay? O meron bang pagkakaiba doon sa kulay ng tuka, sa mukha, di ba? O yun po yung gusto nating malaman lahat. So magtulungan po sana tayo. Kayo po ba sa tingin nyo, okay po ba sa inyo na magkaroon tayo, magkaisa tayo? Oo, sir. Para maiangat natin ang industriya natin. Magkaroon tayo ng community na para, alam niyo na, kasi alam niyo naman, hindi namin magagawa ito kung sa tulong ng lahat. Kailangan talaga magkaisa tayo eh. Di ba? Hindi kakayanin. Magkaisa tayo sa pag-angat ng industriya natin. Yun talaga yung... natin ang ibon, di ba? Kasi alam ko, kayo, una kayo nagmahal sa ibon, ikaw din. Di ba? Ano yun? Isa sa napaka-importante talaga yon na pagbubuklod, lalo kung magkakaroon ng grupo, yung mga mag-iibon. Isang way yun eh, na syempre magkakilala in person, magka-share ng mga ideas. Tapos kumare ako, may alam ako, dito, mura dito. Ma-share mo. May murang bilihan ng patuka doon. Yun, di ba? Doon na rin kayo bumili, di ba? Gini, magiging network talaga kayo ng lahat ng mga ideas nyo, ng mga supplies na pangangailangan nyo. Malaking bagay kung talagang nagkakausap-usap at nagkakasama-sama yung mga mag-iibon. Ganun yung ginagawa natin over. Tulad nun, nagawa na natin, napunta tayo dito sa kaibigan natin mga mag-iibon sa Batangas. Sa Lucena. Pakatinit na mga pagtanggap ng mga mag-iibon namin dyan. Ito nga palang game. Sobra. Ano yung pag nagpunta kayo doon, sir, sa mga ganung klase, ito kayo yung sa di ba, sa Bando, sa Quezon City. Tapos sa Laguna, no? Oo. Iba yung pakiramdam na yung sa Akab. welcome. Oo, yun. Sa Akab, yung ano na yun, yung pagpunta namin doon. Lahat ng napuntahan namin doon, sir, alam niyo yun, pagkatapos namin yung mag-usap-usap, parang wala nang problema, mag-umpisa tayo ulit. Ganun ang pagtulungan. Oo, kasi ito na nga, no, kaya natin gusto lagi sila ini-invite na katulad nun, may namumuo tayo sa Caloocan. Meron din tayo sa San Fernando. Sa Caloocan ho, itong susunod na Sabado ho, alas 5. Sa pangunguna ni Sir Jack Avery, at saka si Sir Reste, at saka si Sir Salvador. Sila yung mga, ito yung mga nakakataba ng puso kasi talagang makikita mo dito sa Batangas, may Baisiya, yung mga napunta natin, lahat. Laguna. Biro mo, pupunta tayo doon para mag-usap-usap, para maiangat natin yung industriya natin. Puso to puso, nag-aharap-harap tayo eh. Nalalaman natin ngayon,
kung ano yung idea niya, idea ng mga nandoon. Magsasama-samahin natin kung ano yung tama, yun yung gagawin natin. Yun ang gagamitin natin. Oo, at awa naman ng Diyos sa Rupert, pagkatapos nung pagsasalita namin, talaga naman parang ayaw pa kaming pauwiin. Parang doon sa araw na yon, parang wala kaming naging problema about sa ibon na kung ano man yung problema sa ibon. Napakasaya, napakasarap ng pakiramdam. Ito po yung sinasabi ko sa mga mag-iibon, no? Magkita-kita po tayo kung meron po kayong alam na maiangat natin ang industriya ng pag-iibon. Pag-usapan po natin ng marami. Kumbaga para at least meron po tayong mga nakikinig na mga iba na magtitimbang. Kasi kung tayong dalawa lang mag-uusap, may paniniwala ka sir, may paniniwala ako, kung walang makikinig na marami, hindi nila matitimbang. Hindi, di ba? Kasi syempre, sabi ng katotohanan. Oo eh. Sabi hindi. O kaya po sa mga kapatid nating mag-iibon, subukan niyo pong makipag-halubilo sa mga ganito. Napakasarap po ng pakiramdam na makita niyo yung isang mag-iibon sa ibang lugar, tapos na nakapagpalagayan kayo ng loob na hindi pala ganoon, hindi pala ganyan. No? Number one dito, Rupert, no? Wala naman tayong sinisino. Kumbaga parang ang intention natin dito may angat. Kumbaga wala tayong positive o negative. Wala tayong kinakampihan. Kumbaga mag-umpisa tayo lahat. Kung ano yung mali na nangyari na ikababagsak natin, tanggalin natin. Ako naman, ako mismo, Rupert. Ako mismo. Hindi gumagawa ng ganda. Yes, kasi sir, ako mismo, may ako ng pagkumanhin kung ano man yung mga kapukulang ko nung nakaraan, ako na mismo. Pero ngayon kasi kailangan na natin magsama-sama na tayo mismo ang talaga, wala namang iba eh. Sino po ba ang ibang magsasalba sa ating mga mahal na ibon? Kundi tayo lang. Tayo lang din. Tayo lang din. O kaya ini-encourage namin kayo, katulad nito, no, napakahirap din ng mga ginagawa. Itong darating na sa Caloocan din, no? Katulad ng ginawa sa Batangas, may Baysia, Ubando, Quezon City, Laguna, at saka yung Aab, na iba-iba po talaga kasi yung naghaharap-harap po tayo. Na katulad nito, yung may namumuo, yung pagod nila, nakita ko, yung sila Sir Resty, sila Sir Jack, sila Sir Salvador, no? Yung mga nagbigay sila ng oras para lang wala naman silang ano dito. Basta magkita-kita lang. Libre ho yun, diba? O si Sir ano ng San Fernando, si Sir Edwin. At saka katulong niya si Sir Temo, no? Na biro mo, may venue, papagamit lahat. Ngayon, wala namang bayad, tapos may pagkain din na na nandoon. Kung walang dala, okay lang, no problem. Kung may chicken, yun ang sabi. Natuwa ako kay Sir Edwin. Na ganun talaga siya. Ganun, may mga mag-iibon talaga na talagang nasa puso talaga nila na hindi hindi sila kikita. Alam mo yun? Kasi dito lang tayo talaga magkakaroon ng harapan eh. Ang isang tao kasi pagka merong galit sa'yo ng konti na hindi na naiintindihan, pag nakaharap mo na ngayon. Wala yun siya, di ba? Diba? Depende sa pag-usap naman. Oo, kaya ini-encourage ko po yung mga kapatid nating mag-iibon na makihalubilo po kayo sa amin sa darating po na dito sa Caloocan o sa San Fernando po, no? Para magkagaaman po tayo ng loob. Kung meron po kayong alam na tama na may tutulong sa industriya natin, upuan po natin. Mag-usap po tayo sa harap ng mga kapatid nating mag-iibon na matimbang natin kung sino po yung tama na kung ano yung tama, yun ang ilagay natin, yun ang sundin natin. Di ba? Yun ang layunin ng ginagawa namin, ng aming mga kaibigan ko dito na sama-sama kami. Wala naman kaming, alam naman natin na wala naman talaga kaming na pag-financial na bagay na dito, na kinikita rito. No? Ang sa amin lang kasi, darating naman yung panahon na yun. Kung sakasakali, basta importante, iangat muna natin, magtulong-tulong tayo kasi tulungan muna. Sa akin, iba ang nagawa ng ibon. Alam ko maraming ganun. Di ba, porke na wala ng ibon eh. Hindi na talaga. Oo eh. Di ba? Katulad nga sinabi ko, nag-uumpisa sa akin. Sa akin mismo na kung ano man ang aking mga sa ibon eh, magpatawad nyo na at mag-uumpisa tayo. Kung ano man yung maling na nagawa. Tignan natin.
Isa tayo. Sa mga tiga Alabang, ang Muntinlupa, ang ating kaibigan na mag-iibon na kapatid na si Kap Allen ang paya. Alam naman po natin yan na talagang napakabait. Sobra. Sobrang matulungin. Sobrang, alam sa industriya ng pag-iibon, talagang magmula nung pumasok si Kap Allen, naku po, wala akong masasabi. Totoo. Talagang bawa ko dyan, napakadaling kausap. Kahit wala ka, bibigyan ka niyan eh. Totoo. Oo eh, mga kapitbahay niya, yung mga ano niya doon, pinabibigyan ng make-up eh. Makakalipat ka sa Muntinlupa. Ako, bilang isang mag-ibon, kami po dito, no? Kami po mismo, sinusuportahan po namin si Kap Allen para sa pagka-Vice Mayor, no? Yeah, Vice Mayor. Ng Muntinlupa. Oo. At ang kanyang inaano ko din, ina-announce ko rin dito sa ating, yung One Munti, ni Kap Allen din po yan. Oo, sa lahat po ng mag-iibon sa buong Pilipinas, naku po, hindi po kayo magsisisi. Pagka pinapakiusap po lang namin na maisama nyo lang po para sa party list yung One Munti ni Kap Allen. Yeah, Paya. totoo. At sigurado naman po yan na pagka nanalo po si Kap, madali po nating malapitan yan. Totoo. Dahil isa po sa puso din niya ng talagang magaling pong magmahal pagdating sa pet. Hindi lang po ibon, pati aso, lahat. Saka wala po tayong masasabi. Alam naman natin yan sa lahat ng mag-iibon dito na talagang napakahusay na tao. Totoo. ni Ako Kap Allen. personally, Ayan. natulungan niya ako. Oh yun, ito. Personally twice. Testimony. Twice talagang natulungan niya ako before yung nasunugan yung mga in-laws ko. Talagang pinakita ko lang yung pangyayari. Nag-message si mismo si Kap sa akin. Punta ka dito sa bahay. Wala ikaw na lang bahala. Binigyan niya ako ng ibon. Hindi ka tiga. Hindi ako taga Muntinlupa, taga Paranaque ako. Oh. Tapos yung sumunod naman, yung nagkikimo naman yung pamangking ko, nag-post lang ako ng 4 ako. Sabi niya, punta ka dito sa bahay. Hindi ka lumapit sa kanya. Hindi, nag-message agad siya. Punta ka dito sa bahay, idagdag mo to sa raffle for akos mo. Ganong kabait si Kap Allen ang paya. Ako talagang personal, nakasama ko si Kap Allen, talagang wala akong masasabi. Wala akong masasabi talaga. Talagang napakabait. Wala kang magiging problema. Ayun, kaya mga kapatid sa pag-ibon, huwag niyo pong kalilimutan na tiga dito po sa Muntinlupa si Kap Allen po para sa Vice Mayor po. At saka yung One Munti po niya party list. Pwede po yan sa, ano naman yan no? Nationwide, nationwide. Oo, madali po lapitan, lalong-lalo na po para at least kung sakaling meron man lang tayong gusto, Public servant talaga. Totoo. meron man tayong gusto na ilapit sa kanya, sa ibon, no? Baka pwedeng na kung meron man lang tayong gusto ikagaganda na ilapit. Meron po kaming naka-schedule po sa next Saturday po yun, October 12. Opo, nasa Caloocan po kami noon. North Caloocan Tapos po. kinabukasan po, didiretso naman po kami ng San Fernando po para po kay Edwin. October 20 naman po yun. October 19 po, October 19 sa North Caloocan po, Brixton Village po, Ardandan something. Basta ipopost na lang po namin yung location po. Pwede po kayong pumunta kung malapit po kayo doon. Tapos po kinabukasan niya, October 20, kaila Sir Edwin Malonzo, San Fernando, Pampanga naman po. Iimbitahan ko namin kayo dyan sa San Fernando po, mga kapatid, para mapag-usap-usap po tayo. Baka po meron kayong idea na may angat natin. Usap-usap po tayo. Yun po magkakaroon po ng YouTube po si Sir Mike Pinol. Pakisuporta na lang po. Yun nga kasi hindi po kami maalam sa social media. So subscribe na lang po, yun po sa akin po. Yeah, si Sir Wilfredo din pala, subscriber ni Sir Richard. Lomutes TV. Ngayon, na ako, makakapag na ako, kaya pala pinipindot ko Ayun na, Sir, subscribe po kay Sir Sir, iyan po yung Ayun sa mga followers naman ni Sir Mike, ni Sir Mike, sa mga hindi pa po nakakilala sa Lomutes TV, yan, pa-support na rin po. So, yun, yung upcoming, syempre, na YouTube channel ni Sir Mike, supportahan natin yan, ipopromote din natin yan sa channel natin. So, yun, maraming salamat lagi sa panonood at laging pagsuporta sa ating channel.
Saludo po sa inyo. So meron po tayong viewers bro from Hong Kong. Si Sir Mueller de la Sir Mueller! Uwi ka na. I miss you. Saka si Sigrid Caballes. Sigrid. So, meron tayong si Sir Richa, sir. May nagbigay po ng stars. Oh, thank you, Sir Richa. Stars lang ba? Nabubuto na kami dito, Sir Richa. Baka naman. Gigas. Yun sir, baka may webpage kayo. Pwede baka meron pa yung... hindi. Baka may papashoutout sa inyo, sir. May mga babati kayo. Sige, simulan natin kay Sir Reno. Hindi, sir. Continue. Kayo sir, yung minamahal sa buhay sa nasa bahay, baka nanonood yun. Shoutout lang sa asawa ko sa mga anak ko. Ayun. Ito hindi na ito sa shoutout eh. Sanay na si Sir Richard. Kami dapat na magpa-shoutout sa kanyang Ayan, syempre, sinashoutout ko yung Low Meets TV family na laging nandiyan dyan at sumusuporta sa atin from day one. Saludo po sa inyong lahat. Medyo tamad tayo mag-upload ngayon. Pasensya na, inaabangan yung mga videos natin. Pero hopefully, magdire-diretso na. Rephrase ko. Hindi siya tinatamad. Busy. Ayun, busy. Sorry, busy. Busy lang po. Busy tayo lang itong mga nakaraan. Tsaka may mga may mga talagang kailangan tutukan sa work. So, hintay. Hindi po siya tinatamad. Huwag po kayo hindi po. Mali lang po yung Yan, siyempre sa mga grupo nating SBBA, hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat sa inyo. Yan pala. SBBA, no? SBBA. Salamat po. Sir Lino, Lino. Jebas, at sa bumubuo ng SBA, nagpapasalamat kami dahil Salamat po. pinaulakan nyo kami ulit. Tsaka syempre sa mag-iibon ng Parañaque tsaka ng Las Piñas. Headed by Sir Joed. Joed. Sir Joey, Siyang ang pasimuno. Isa talaga namang laki ring suporta ni Sir Joed dun sa mga grupo natin. Totoo naman, sir. At kami hanggang sa susunod na Sabado ulit, mga kapatid na mag-iibon dito sa ating Discarding Mag-iibon. Yun nga po pala, ulitin ko lang po. Next Saturday po, magla-live po kami October 19 doon po sa North Caloocan. North Caloocan sa pangunguna po nila Sir Jack, Ivery, sila Sir Resty, at Sir Salvador. At saka, huwag niyo pong kalilimutan po Vice Mayor po ng Muntinlupa, si Kap Allen po, Apaya. And then, yung One Munti para sa party list. Mga kaibon po sa buong Pilipinas, yung One Munti. Tama natin niyang Okay po. Narito po muli kami para sa pagpapasigla, pagpapasaya, at iangat ang industriya ng pag-iibon sa Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At maraming din po salamat sa ating naging guest sa Discarding Mag-iibon. Thank you, sir. Thank you po, Thank you po, sir. Thank you po. Sir, maraming salamat. Thank you po. Thank you po. So yun, this has been a very napakagandang talakayan, mga kakaibon, mga ka-low-mutes, yan. So yun, abangan po ninyo yung mga iba pang bibisitahin nila Sir Mike para sa lalo pang pagpapaunlad, pagpapasigla ng larangan ng pag-iibon. So yun, kung bago ka lang sa ating channel at di ka pa nakasubscribe, pahit na po ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos katulad nito. So yun, support nyo na rin po ang upcoming na YouTube channel ni Sir Mike, yung JMAT. JMAT Aviary. Yan. So yun, mas marami tayong matututunan dito, guys. Kaya i-subscribe na yan. So hanggang sa muli. Hanggang sa muli May part 2 to Yeah, may part 2. May part 2 ba sa agad? Hanggang sa muling paglipad. Ito po si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po. Bye! Thank you po. Thank you.